Alam mo ba na pwede kang mag-harvest na lang ng paulit-ulit kahit hindi ka na magtanim ng paulit-ulit? Ayos yun, di ba? Kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang ginagawa ko para may unlimited pechay tayo. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin. Meron po ako ditong tanim na ilang pirasong pechay. Kahit konti lamang ito ay pwede na tayong makapag-harvest dito ng maraming beses. Nagtanim din po ako dito ng sibuyas dahon sa tabi nito. Ang purpose po nito ay para hindi magkaroon ng peste ang ating pechay dahil takot ang mga insekto sa amoy ng dahon ng sibuyas. At hindi na natin kailangan mag-spray ng chemical. Nakatipid na tayo sa pagbili ng mga pang-spray. Nakakasiguro pa tayo na safe ito kainin dahil walang chemical. Kita nyo naman po mga ka-garden kung gaano kaganda ang mga dahon ng ating pechay. Ito po ay na-harvestan ko na ng 2 beses. Pero ngayon ay mag-harvest po ulit tayo. Nga pala, kung gusto nyo din po na magtanim ng pechay ay ilalagay ko po ang pinakamadaling tutorial sa dulo ng ating video. Ayan, tignan nyo po mga ka-garden. Yung ilalim ay may mga pinagputulan ng dahon. Ito lamang po ang aking ginagawa para meron tayong 1 sawa na pechay. Kapag mag-harvest po tayo ay dadahunan lamang po natin ito. Sa ilalim po tayo magdadahon dahil iyon po ang malalaking dahon. Huwag po natin puputulin ang puno nito para hindi na tayo magtanim ng paulit-ulit. Pwede po tayong gumamit ng gunting o kutsilyo sa pagdahon nito. Paalala lamang po na mag-ingat po tayo sa paggamit ng kung anong matalas na gamit. Piliin lamang natin ang mga malalaking dahon at iwanan ang mga maliliit at mga bagong sibol nito. Habang nag-harvest po ako ng ating sariwang pechay, baka po pwede nyo po ako matulungan sa simpleng pag-click ng like at subscribe button. Maraming salamat po mga ka-garden. Pagkatapos po natin ito ma-harvestan ay maghintay lamang tayo ng 3 araw ay pwede na ulit tayo mag-harvest nito. Mapapansin po natin na kapag paulit-ulit po tayo nag-harvest ng ating pechay ay hahaba po ang puno nito. Maglagay lang po tayo ng pataba sa ating pechay every week para laging healthy at mabilis lumapad ang mga dahon nito. Malaki po ang kaibahan ng sariling tanim na pechay kumpara sa nabibili sa palengke. Tignan nyo naman po mga ka-garden. Fresh na fresh. Malutong pa ito at libre. Ang sarap nito sa ating lutuin. Sa ginisa, pwede din sa nilagang baka o baboy. Pwede po tayo makapag-harvest dito ng 2 beses sa isang linggo. Pero kapag nagtanim po tayo simula sa buto ay maghihintay lamang po tayo ng 1 buwan. Sa susunod po nating video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magtanim ng pechay simula sa buto. Sana po nagustuhan nyo ang ating video at kung may karagdagan po kayong idea ay huwag mahiya na mag-comment para ma-share natin ang mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Thank you so much po mga ka-garden.